Napakalupit nyo! Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap ang pagmamahal sa inyo. Dahil hindi ako ang totoo niyong pamilya. Ngayon, alam ko na. Alam ko na. Kahit anong pilit kitang tanggapin at kilalanin bilang tunay kong anak, umiiral pa rin ang katotohanan na hindi kita tunay na anak, Marie! Magkaiba ang dimensyon ng buhay natin, Marie. Mahalaga ka sa akin. Ayokong umikot ang buhay mo at ikulong kita dahil sa pansarili kong pangangailangan. Sa murang edad ng magkapatid na Marie at Tina, nakatatak na sa kanilang isipan ang magulong pagsasama ng pamilya. Hindi pantay ang pagtingin ng mga magulang at pananakit ay nakatatak na lalo na sa isipan ni Marie. Magandang araw po sa inyong mga kaibigan. Isa na namang naiibang kwento ng katatakutan ang aming ibabahagi sa inyo. Kwentong padala ng isa sa aming mga masugid na taga-subaybay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Ano to? Bakit ito lang ang natirang ulam sa akin? Ma! Ano naman ba yan, Tina? Dinig na dinig sa labas ang boses mo. Tanghaling tapat, nagbubunga nga ka dyan. Di ba sabi ko sa inyo, tirhan niyo ako ng Ano bang ulam? tawag dyan? Hayan, oh! Inalis mo na ang pagkakatakip. O, hindi ba ulam yan? Yan lang? Tingnan niyo nga, Ma. Para namang pagkain lang ng pusa yan. Ano bang... Ay, naku naman talaga, oo. Marie! Po, Ma, ano po iyon? Tingnan mo nga ang itinira mong ulam sa kapatid mo. Pagkain ba ng tao yan? Konti lang naman po ang ulam, Ma. Mas konti pa po dyan ang binawas ko. Konti na lang palang ulam. Bakit binawasan mo pa? Sana asin na lang ang inulam mo. Alam mo namang paborito ko yan. Hindi ko alam, Tina. Ang tanga mo talaga kung hindi mo alam yon. Sorry po, Ma. Sa susunod, huwag kang kakain hanggat hindi pa kumakain yung kapatid mo. Tandaan mo yan, Marie, ha? Sa susunod na mauna kang kumain sa akin, pati yung lalagyan ng ulam, ipapakain ko yan sa'yo. Tandaan mo yan. Kahit sa simpleng bagay o ano paman, laging mali si Marie sa paningin ng kanyang kapatid at ina. Wala siyang boses para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit ano ang kanyang sabihin, wala nang halaga. Kaya minabuti niyang wag na lamang magsalita at sumunod na lamang sa ipinag-uutos sa kanya. Tina, baka dumating na si Mama. Ayusin mo na ang kwarto mo. Ang gulo pa kasi ng higaan mo eh. Nakita mo pala? Bakit hindi mo ayusin? Linisan mo na tuloy, para isahan na lang, di ba? Kwarto mo yan, Tina. Sana magkaroon ka ng disiplina at ayusin at linisan ng... Anong sinabi mo? Disiplina? Wow, akala mo naman kung sino ka makapagsalita, ah. Hoy, Marie, hindi porket ikaw ang naglilinis dito sa bahay, karapatan mong sabihin sa akin ng mga salitang hindi ko namang gusto. Pinapaalalahanan lang kita, Tina. Kasi alam natin kung papaano magalit si Mama. Oo, alam ko. Ang hilig mo kasing manguna, no? Ano naman ang akala mo sa akin? Walang silbi. Hindi ko sinabi yan, ah. Wala akong sinabing ganyan, Tina. Sinungaling ka talaga. Tina, tama na. Dito. Mabida ka talaga. Aray ko! Pagkatapos mong sabihin sa akin na wala akong disiplina, so pinapalabas mong boba ako. Pag sinabi mong walang disiplina, parang mo na rin sinabing wala akong silbi. Iniiwasan ko lang na magalit si Mama. Kaya kung anong nakikita ko na bagay na hindi mo pa nagagawa, pinapaalala ko sa'yo. Mahilig ka talagang manguna. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Para maging bida ka kay Mama. Kasi na, gawin mo na. Paano ka matututo kung lagi mong inaasa sa akin ang mga bagay na pwede mo namang gawing mag-isa? Pisit ka. Kinikigil mo talaga ako eh. Tina! O haya na si Mama. Di ba nag-aalala ka na baka magalit si Mama?
Magkakatotoo ngayon ang pangamba mo. Ikaw ang malalagot kay Mama. Tina! Lahat ng kasalanan ng kapatid na si Tina, inako ni Marie. Lagi siyang nasasaktan ng kapatid. Madalas, itinatanong niya sa kanyang sarili kung bakit hindi pantay ang pagtingin ng kanilang ina. Gayong, 1 taon lang naman ang pagitan nilang magkapatid. Marahil ay panganay si Tina, kaya dinidisiplina lamang siya bilang bunso. Sa harap ng kanilang ina, batid niyang siya naman ang may kasalanan. Wala nang bago para sa kanya. Nagbabangayan na naman kayong dalawa. Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay. Hindi ko matanggap ang sinabi niya sa akin, Ma. Alam niyo bang pinagsabihan ako ni Marina na wala daw akong disiplina? Ma, wala daw akong silbi sa bahay na to. Ano ba naman, Tina? Ma, palayasin mo na ang babaeng yan dito. Ma, hindi ko po sinasadya. At hindi po yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang pong... Sumasagot ka pa talaga, ha? Ma, sinasagot ka ni Mario. Sige, Marie. Anong gusto mong sabihin? Ma, Gusto ko lang pong maayos ang lahat pagdating nyo. Hindi pa po siya nakapag-ayos ng higaan niya. Hindi pa po siya nakapaglinis ng silid. sa may ginagawa ako eh. Di sana ikaw ang nakapansin. Ikaw na lang sanang gumawa. Bakit pagsasalitaan mo pa ako ng masasakit na salita? Naayos na ba ang higaan? Nakapaglinis na ba kayo? Opo, Ma. Ayun naman pala eh. Ano't naratnan ko pa kayong nagbabangayan? Ma, pinagsalitaan ako ng masama. Oh, narinig mo yon, Tina. Hindi na mauulit. Humingi ka ng pasensya sa kapatid mo. Humingi ka. Ma! Masyado kang OA. Ma, Sigurado ako, hindi ikaw ang naglinis ng silid mo kung hindi si Marie. Hindi na mauulit ang nangyari, ha? Maliit na bagay pinapalaki niyong dalawa. Tama na yan, ha? Hindi ako papayag, Ma. Hindi ko matatanggap ang masasakit na salitang pinagsasasabi sa akin. Ay! Tumigil ka na. Ilagay mo sa lugar yung kaartehan mo. Ilagay mo sa lugar. Makinakampihan mo yung babaeng yan kesa sa akin? Marie, sumunod ka sa kwarto ko. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Bakit si Marie? Dapat ako, Ma. Tigilan mo ko, Tina! Hindi mo ba nakita? Bagong dating ako. Pagod ako sa maghapon. Kahanap ng mapagkakakitaan. Marie, sumunod ka sa akin. opo, Ma. Pisit. Mula nang magkaisip si Marie, ni minsan hindi niya narinig na naging tama siya sa kanyang ina. Kaya halos maluwa-luwa siya sa kasiyahan. Sa unang pagkakataon, hindi siya nasigawan at nadapuan ng sambal. Higit pa siyang nagtataka nang pinasunod siya nito sa mismong loob ng kwarto upang kausapin sa unang pagkakataon. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Wala kasi pagkabata. Sanay na yan na laging pinagbibigyan dito sa bahay. Abay, na-spoiled siya ng gusto. Kaya kahit mali, akala niya tama pa rin siya. Okay lang po yun, Ma. Naiintindihan ko po. Ay, siguro kasi. Dahil lagi kayong dalawa lang na magkasama dito sa bahay. Naiiwan ko kayo. Kaya tama lang na minsan na lang kayo magkikitan dalawa. Ho? Bakit po, Ma? Ay, napagod ako ng gusto. Pero maganda naman ang resulta ng lakad ko maghapon. Alam mo ba, yung kilalang malaking hotel bar dito sa atin, na pag-aari yun ng pinakamayaman na pamilya sa syudad, abay nagkataon anak. Naghahanap sila ng dagdag na service crew. Ano ho? Nag-apply po kayo ng service crew, Mama? Hindi ako. Ikaw. Ho? Ano pong... O bakit? Ayaw mo bang makatulong sa amin ng kapatid mo? Marie, alam mong sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sobrang kahirapan ng buhay natin. Halos sumuko na ako. Malalaki na kayo ni Tina. Pero sa inyong dalawa, ikaw lang ang matalino. Ikaw lang ang may magandang itsura. Kung pwede nga lang na ako ang mamasukan.
Pero ang hinahanap kasi nila, yung batang-bata. Inosente, matangkad, maputi, malalabanos ang balat, at malaanghel ang mukha. Sa tingin mo ba, sa inyong dalawa ni Tina, sinong may ganong katangian? Dinig ko po kasi mama, mahigpit daw po ang namamahala ng hotel ng bar na iyon. Wala pa po akong karanasan sa anumang klaseng trabaho. Lahat ng karanasan natututunan at mangyayari yun sa iyo. Kaya bukas na bukas din, mag-report ka na sa hotel bar na yon. Ho? Bukas na din po? Abay, kailan pa? Wala na tayong makain. Kaya kailangan magsimula ka na agad. Hindi madaling umarte doon ang babaeng nag-i-interview sa akin. Alam mo ba, lumuhod pa ako. Umiyak pa ako para lang mabigyan ako ng paunang sahod mo. Ho? Magkahalong kaba at takot ang naramdaman ni Marie. Bagong mundo ang kanyang papasukin, walang ideya kung ano ang kanyang gagawin, ngunit tama ang kanyang ina. Lahat ng bagay ay napag-aaralan para sa ina at kapatid ay handa niyang harapin ang hamon ng buhay, makatulong lamang siya sa kanyang pamilya. Ikaw si Marie Cruz. Ako nga po. Lady Frey. Yan ang tawag sa akin na lahat dito. At iyon ang itatawag mo sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Opo, ako po si Marie Cruz, Lady Frey. Masyado ka magalang. Alisin mo ang po. Hindi ko feel. Sige ho. Ay, never mind. Mag-uutos ako ng isang kasama mo dito na siyang magtutour sa'yo sa paligid nitong hotel bar. Sasabihin sa'yo kung saang sulok at parte lang ang pwede niyong pasukin. Maraming bawal. Tandaan mo, kung ayaw mong sisantihin, hindi ka pala sisisantihin agad dahil bayad na ang bar na ito sa nanay mo ng 1 buwan. Sinabi na din po sa akin yan ng mama ko, Lady Frey. First time mong pumasok sa trabaho? Opo. So innocent and pure. Ano ho? Sisirain lang ng trabahong ito ang kainosentihan mo. But that's life. Ganun talaga ang mga pobre. Kahit anong trabaho, papasukin. May malafang lang. Ho? Bawal ang tamad dito. Bawal ang hindi nakangiti. Bawal tumanggi sa kahit na sinong customer na papasok sa hotel bar na ito. Oh, maliban na lang kung ayaw mo, pwede kang magreklamo sa bouncer dito. Alam mo ba ang bouncer? Hindi po. Olga! Halika rito. Yes, Lady Frey? Have patience, my dear. Madugo ang gagawin mong pagtuturo sa kanya. Huwag mong susukuan to, ha? Kumpara kasi sa'yo, lamang na lamang siya sa'yo, kaya pagtiyagaan mo. Huwag kang magsuplada dyan, Olga. Laspag ka na, kaya matuto kang tumabi. Gagawin ko naman, Lady Frey. Wala naman akong sinusukuan. Kahit na maganda pa siya sa akin, kaya huwag mo na akong sermonan. May atraso na siya ng 1 buwan. Kaya siguraduhin mo na kapag umalis yan dito, hindi ikaw ang dahilan. Go, go, go! Magtrabaho ka na para makapagsimula na yan. Yes, Lady Frey? Naluwas si Marie sa lawak ng hotel bar pero mangha siya sa magarbong gamit na nakikita niya sa paligid. Nabawasan ang kaba ng kanyang dibdib dahil ramdam nito na dito siya makatatagpo ng bagong kakilala. Natatandaan mo ba lahat ng itinuro ko? Ngayon huwag kang tatanga-tanga. Pagkatapos nito, mag-isa ka na lang nakikilos. Tandaan mo
Huwag kang papasok sa kahit anong private rooms kung ayaw mong mawasak ang puri mo nang wala sa oras. Ha? Anong meron sa private room? Ay, nakakaloka naman. Private nga, di ba? Ngayon pa lang aanga-anga ka na. Hindi ko kasi alam. Pasensya na. Basta, kung anong ipinagbabawal dito, yun ang tatandaan mo. Pasensya na ha. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Bukod sa malaanghel mong muka, inosente ka pa. Sa panahon ngayon, mahirap ng paniwalaan. Matututo din ako. Mamaya lang ha, magsisidatingan na yung mga customer natin. Marami doon, mayayaman. Karamihan nga lang, matatanda. May mga hambog, may mga bastos, di pag-aralan mo na lang mabuti kung paano mo sila pakikisamahan. Maswerte kung makatsyempo ka ng mayaman, galante at mabait. Sigurado na ang tip mo nun, girl. Anong tip? Kabayaran yun sa serbisyo mo na pwede mong iuwi. Pwede ba yun? Hindi ba bawal yun? Hindi, no? Pero, swertihan nga lang, kaya dapat marunong kang makisama sa mga customers. Ngiti lang at sipag lang ang puhunan mo dito. Sabayan mo na rin ang bilis ng kilos para hindi ka masigawan ng customer. Oh my gosh! Ang swerte ko naman ngayong gabi. Nandito na yung suki ko. Okay ka na Marie ha? Kung may nakakalimutan ka sa mga itinuro ko sa'yo, huwag kang mahihiyang magtanong, ha? Good luck! Mahaba-haba ang gabi para kay Marie. Pagod nang umuwi ang dalaga. Nanlumo pa siya sa kanyang naratnan. Umaasa siyang magbabago ang lahat ng istorya ng buhay niya nang sundin niya ang kanyang ina sa gusto nito. Dumating ka na pala. Magkano ang ibinigay na tip ng customer mo? Ma, alam niyo po yung tungkol sa tip? Abay, natural naman. Lahat alam ko dahil ako nga ang nag-apply para sa'yo doon. 'Di ba? Kaya huwag ka na maglihim sa akin. Akin na. Bago pa lang po ako, Ma. Wala pa po akong natanggap na tip. Ang hina mo naman. Kaya nga kita ipinasok dyan dahil madali lang ang pera kung may utak ka. Yun kung may utak ka. Nagugutom na ako, Ma. Ano pong ulam? Naghahanap ka ng pagkain. Wala kang ang iniabot na pera. Ay, naku naman. Matulog ang kumakalamang sikmura mo. Hindi mo ikamamatay ang hindi pagkain ng isang gabi. Iinom na lang ako ng tubig. Sa araw ng pagtitiis ni Marie, muling natutunan niya ang mag-isa kung paano magbigay at magpasensya. Lalo pat may mga panahon na mabuti sa kanya ang kanyang kapatid at ang kanyang ina. Anak! Marie! Ma? Nako, mukhang hirap na hirap ka dyan sa mga bit-bit mo. Akin na, tutulungan na kita. Ako na yan. Tina! Tina! Ma! Ay, nako! Ang tanga nito, Huwag kang tumulala dyan. Tulungan mo ang kapatid mo. Bit-bitin mo yon. Wow! Ang bongga! Ang daming pinamili Ay, huy, sumahod ka na ba? Oo, Tina. Ay, sa susunod, para hindi ka mahirapan, isama mo naman kami ng kapatid mo para mamili. Inubos mong pera mo dito? Ma, akala ko ba makakabili na ako ng sapatos? Ay, Marie, wala ka bang natirang pera dyan? Ha? Meron pa po, Ma. Kasi kailangan ko rin po ng allowance. Pamasahe ko po Ay, araw-araw. akin na. Ibigay mo na sa akin. Ho, meron po ako ditong budget. Pambili natin ng ulam araw-araw. Pambayad sa kuryente at ilaw. Sa iba pang gastusin dito sa bahay, syempre. Hindi po kasya ng sahod ko yun, Ma. Bago pa lang po ako kaya... Sa dami ng mayayamang customers sa hotel bar na yun, wala ka man lang nakupitan. Ang hina mo palang dumiskarte. Marie, abay sayang ang ganda at batang-bata mong katawan. Kung hindi mo gagamitin yung utak mo. Maganda nga. Wala namang utak. May mga pinamili naman po ako dito Para sa inyo po, Ma, ni Tina. Ay, meron naman pala.
Oh, aba, maganda itong blouse na to. Oh, sa'yo na to, Tina. Ano to? Galing sa ukay? Sa ganda kong to? Sa ukay mo lang ako bibilhan? Marie, paalala lang. Hindi lang sa pagkain o sa blouse na bubuhay ang tao. Ang importante, syempre, ay pera. Cash. Naiintindihan mo ba? Opo, Ma. Sa susunod, huwag kang magdidesisyon kung anong kailangan dito sa bahay. Ibigay mo sa akin lahat ng sweldo mo, ako nang bahala magdesisyon nun. Hindi ikaw, ha? O akin na itong natitira mong pera. Hoy, Tina, tulungan mo yung kapatid mo, ha? Ayusin niya mga pinamili niya. Babayaran ko lang yung utang ko sa tindahan. Tina, tingnan mo, oh. May binili akong manok. 'Di ba, paborito mo ang adobong manok? Gusto ko rin yun eh, lalo na pag ikaw ang nagluto. Talaga? So uutusan mo pa akong magluto? Eh kasi, Ay, nako hindi. Binili mo yan, lutuin mo. Sarapan mo, ha? At hindi porket nakabili ka dito sa bahay, aasta ka ng senyorita. Diyan ka na nga. Halos lahat ng perang kinikita ni Marie, binibigay niya sa kanyang ina. Yun ang paraan upang mapasaya niya ang dalawa. Niyakap ni Marie ang kung anong buhay na meron siya. Ay, hanapin nyo na. Huwag na kayong titigil hanggat hindi nyo nahanap ang sing-sing. Madam, nahanap ko na po. Kasalanan mo ito, Barko. Alam mo nang maaaring mangyari kapag nakalabas siya ng kanyang silid na hindi suot ang sing-sing. Ay, nako. Gerald! Ay, uminahon ka! Kilala mo naman ang sarili mo. Nandito na ang sing-sing. Kay papasok ako. Bigyan mo ako ng sinyales, ha? Kung pwede na ba akong pumasok. Kailangan maisuot mo ang sing-sing na ito. Papasok na ako. Ay, Gerald, iaabot ko lang itong sing-sing. Kay isuot mo. Salamat, Yaya. Hindi ako kailanman nagkulang ng paalala sa iyo. Huwag mong iwawala sa daliri mo yung sing-sing kay maglalagay ang buhay mo sa panganib. Alam ko, Yaya. Pero mas mapanganib ang hatid ng sing-sing na yan kung sa maling tao yan mapupunta. Makakalabas ka na, Yaya. Ang sakit ng ulo ko. Maayos din ang buhay mo. Bakit kasi kailangan mong maglasing gabi-gabi? Kay delikadong tuluyang mawala sa iyo. Labas na, Yaya! Oo, lalabas na. Kay pasensya na. Barko! Amo, huwag niyong abalahin ang aking pagtulog. Huwag kang aalis. Paggising ko, may pupuntahan tayo. Opo, Amo. Si Gerald Sanchez, mula sa mayamang angkan, kilala at maimpluwensya sa larangan ng negosyo. Ngunit ang lahat ng ito ay walang halaga sa binata dahil sa isang sumpa na minana pa nila sa kanilang kanunuan. Hindi na tama ang ginagawa mo, Barko. Pero wala akong karapatan tumanggi. Hangad ko lang mapasaya ang amo natin. Hindi ako naniniwalang masaya siya sa kanyang ginagawa. Naiinip na siya, madam. Lahat tayo'y naiinip. Hindi magiging mapanatag ang buhay ni Gerald hanggat hindi niya natatagpuan yung makakasugpo ng sumpa. Kaya hindi matatapos ang takot sa pag-aalala sa ating lahat. Paano malalaman ni Amo na yun na nga yung tamang tao na hinahanap ng singsing? Hindi nga ang singsing ang makakahanap ng chosen one. Sino? Paano? Tanging si Gerald lang ang nakakaalam nun. Siya laang. Makapangyarihan, ngunit miserable ang buhay ni Gerald dahil sa madilim na lihim ng totoo niyang pagkatao. Ang lihim
ay itinago mula pa sa kanyang mga ninuno. Malayang nabubuhay sila ng normal dahil sa angkin nilang yaman. At batid ni Gerald, maliban sa singsing, tanging alak ang makapagpapahupa ng sumpa na nananalaytay sa kanyang dugo. Saan mo gustong pumunta, Amo? May alam ka pa bang ibang lugar na pwedeng puntahan? Halos lahat ng bar napuntahan na natin, Amo. Mas marami kayong alam dahil ilang syudad na ang inyong nabakasyonan. Marami. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa natatagpuan ang aking hinahanap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, Amo. Ihinto mo ang kotse. Bakit po, Amo? Napuntahan na ba natin ang bar na yan? Lagi nating nadadaanan ng lugar na ito. Pero wala akong maalala na pumasok tayo sa bar na yan. Maghanap ka ng mapaparkingan ng sasakyan. Magkita tayo sa loob. Amo, hindi gaanong klas ang bar na yan. Imposibleng dyan nyo matatagpuan ang inyong hinahanap. Gusto ko lang maglasing, katulad ng dati. Sige po, Amo. Hindi ko kailangan ng babae sa gabing ito. Alak lang ang gusto ko. Magkita po tayo sa loob, Amo. Iba ang aura ng customer na pumasok sa hotel bar ng gabing yun. Nag-aalangang lapitan ito, ngunit dahil halata sa forma na mayaman ito, hindi magkamayaw sa pag-estima ang lahat. Good evening, sir. May kailangan po ba kayo? Gusto po ba ninyo na makaka-table? Marami po kaming entertainers dito. Ano po bang ideal nyo sa babae? Matangkad? Morena? Maputi? Tisay? Hindi. Wala. Ay, maaga pa naman po ang gabi, sir. Kung ayaw nyo, baka gusto ng kasama nyo. Gusto lang uminom at magpalipas ng oras ng amo ko. Huwag na nating sirain ang gabi ni Amo. Baka hindi kayo mabigyan ng malaking tip ngayong gabi. Oh, sure. Pasensya na po, sir. Oh, huwag na kayong tumayo dyan. Alis na. Balik na kayo sa mga customer nyo. Ang daming customers, oh. Doon na kayo. Ay, hindi na kayo. Hindi na tayo. Hayan, sir. Pinaalis ko na sila. Pasensya na. Ganito kami kapag may bagong mukha. Gusto lang namin bigyan ng magandang service. Hindi naman ako makulit, sir. Pero parang may kakaiba dyan sa kasama nyo. Guwapo. Mukhang rich, pero parang kakaiba. Masyadong seryoso. Mukhang may problema. Sunod-sunod ang tungga niya ng alak. Nako, baka talagang babae ang kailangan niya. Para naman ma-relax siya. Relax ang amo ko. Masama kung hindi siya relax. Okay. Sige. Enjoy kayo, sir. Lango sa alak si Gerald, ngunit kakaiba ang gabing yun. Hindi siya mapanatag, balisa at may kakaiba siyang nararamdaman. Bagay na nahahalata ni Barko. Amo, ano hong nangyayari sa inyo? Hindi ko maipaliwanag. Hindi kaya kakaiba ang gabing ito, Barko. Alam mong alak lang ang panandali ang nagpapahupa sa akin. Ano po yung gusto niyong gawin ko, Amo? Alisin mo ako sa lugar na ito. Ihanda mo sa sasakyan. Susunod ako. Amo, hindi ko po kayo pwedeng iwan dito. Gawin mo ang sinabi ko, Barko. Opo, Amo. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo po ba? Paaalalayan ko po kayo sa bouncer namin dito. No. I'm okay. Here's the money. Take it. Ay, sir! Sandali po. Sobra-sobra ito. Ang dami nito, sir. Sa inyo na lahat yan. Thank
Thank you, sir! Balik po kayo ulit dito sa bar namin. Bibigyan namin kayo ng espesyal na service. Marie! Halika dali! Yes, ma'am. Escortan mo nga si sir. Galante. Dali, hanggang sa labas. Escortan mo siya. Baka kinukuha lang ng driver yung sasakyan nila. Yes, ma'am. Sir, sasabayan ko po kayo hanggang sa labas. Anong nangyayari? Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili. Biglang gumaan ang aking pakiramdam. Pero tinatalo ng alak ang aking katawan. Hindi ko gaanong maaninag ang mukha ng babaeng ito. Gusto ko siyang makita. Sino siya? Sir, ayos lang po ba kayo? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sir? Halika! Aray ko! Sir, anong ginagawa niyo? Huwag ka nang Bitiwan pumalag. niyo ako, sir! Huwag ka nang pumalag nga. Mas malakas ako Wag sa'yo. po! Masasaktan ka. Bitiwan niyo ako! Ha? Sir, Hindi ka na- maawa po kayo. Hindi ako katulad ng iniisip niyo. Pagbigyan mo na ako. Kailangan kita. Sir, wag! Maawa kayo sa akin! Wag po! Walang nagawa si Marie. Lango sa alak ang lalaki at malakas ito. Sa pilitan siyang ipinasok sa pribadong silid na tanging iniiwasan niyang pasukin dahil mahigpit itong ipinagbabawal, lalo na sa baguhang kagaya niya. Masakit ang buong katawan ng dalaga ng magising. Wala na ang lalaking humalay sa kanya. Pinilit na lamang niyang tumayo ng mga oras na yun. Marie, anong ginagawa mo dito? Kaya pala bigla kang nulay, nandito ka lang. Ma'am, Mahigpit na ipinagbabawal ang sino man na pumasok dito. Alam mo bang matatanggal ka kapag nalaman to ni Lady Frey? tulungan niyo po ako, ma'am. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang hirap ka dyan tumayo. Halika na, habang wala pa si Frey, lumabas ka na rito. Pilit ako pinasok dito. May gumahasa sa akin. Ano? Oh my God! Tulungan mo ako, ma'am. Sinong lalaking gumasa sa'yo? Yun pong, yung lalaking ipinahatid sa akin sa labas. Yung lalaking lasing na lasing. Yung misteryosong lalaki? Marie, paano ka naman gagahasain nun? Halos hindi na nga makatayo sa labis na kalasingan. Totoo po ang sinasabi ko. Oo, lasing siya. Pero malakas siya. Tumigil ka na nga sa kakaiyak. Naku naman bawal mag-iskandalo dito. Baka pati ako mapahamak sa'yo. Pakiusap. Kung totoo yung sinasabi mo, asan yung lalaki? Hindi ko nga napansin na lumabas na galing dito. Hindi ko siya nakita. Maniwala ka sa akin, ma'am. Hindi ako nagsisinungaling. Anong nangyayari dito? Ito na nga bang sinasabi ko Lady Frey. Anong nangyari? Bakit bukas ang private room? Anong ibig sabihin nito? Lady Frey, si Marie kasi kanina ko pa hinahanap sa loob. Pero, ayun nga, dito ko siya nakita. Totoo ba, Marie? Lady Frey, may pumilit daw sa kanya na ipasok siya dito sa loob ng private room. May kumahasa daw sa kanya. Parang halata naman si itsura, Ha? Nasaan? Nahuli mo ba ang gumahasa sa kanya? Wala naman ako nadat ng lalaki sa loob. Mag-isa lang siya nung dumating ako. Hindi po ako marunong magsinungaling. Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala naman kayo sa akin. Alam mo ba kung sino-sino at ilang customers ang nandito sa hotel bar ngayong gabi? Mga kilalang negosyante at mayayaman. Ha, Marie? Kung gusto mong magdrama, huwag ngayong gabi! Ginahasa ako! Hindi niyo ba ako naririnig? Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Tumigil ka! Pumasok ka sa loob ng private room, nag-iiskandalo ka pa! Hindi ko mapapalampas ito! Olga! Lady Frey? Ibigay mo sa kanya lahat ng gamit niya! Tingnan mo! May kalat pa ba dyan sa loob ng private room?
Kunin mo at ibigay sa kanya at linisin niyo agad ang silid na yan! Yes, Lady Prey. At samahan mo siya sa counter. Ibigay sa kanya ang huli niyang sweldo! Ha? Lady Frey! Nangihinayang ako sa'yo, Marie. Pero hindi ka kawalan sa hotel bar na to. Huling gabi mo na to! Diyos ko! Halos kalad ka rin si Marie palabas ng hotel bar kung kailan nakahanda na siyang ipaglaban ang katotohanan, kung kailan nagsalita na siya ng kanyang nararamdaman. Pero katulad ng dati, walang nakikinig sa kanya. Sinisisi niya ang lalaking gumawa sa kanya ng kademonyohan, dala ng mga ibinigay na gamit sa kanya ni Olga, nang hina siyang umuwi sa kanilang bahay. Oh, Marie, ano't maaga kang umuwi? Ay, wag mong sasabihin tumakas ka sa hotel bar na yon. Baka maagang tumiba, Ma. Baka naka-jackpot. Hoy, naka-jackpot ka ba sa mayamang customer, ha, sis? Wow, kaya umuwi ka ng maaga, ha? Balato naman dyan. Magbibihis muna po ako, Ma. Oy, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Hoy, Marie! Nadisgrasya ka ba? May nakaaway ka ba sa hotel bar na yon? Naku, huwag kang makikipag-away doon. Isa yun sa pinakabawal, yung mag-iskandalo. Ay, naku, Ma. Kilala ko ng arteng ganyan. Mukhang tama nga kayo. May nakaaway nga ang Maring yan. Ano? Hoy, huwag kang sisinghot-hingot dyan. Magsalita ka. Lintik kang babae ka, oo? Mahirap maghanap ng trabaho. Yun na yung pinakamagandang trabaho na nahanap ko para sa'yo. Tinanggal na nila ako, Ma. Pinaalis na nila ako. Ano? Ano ba kasing ginawa mo? Ma, Mga walang hiyang yun? Hindi ka nila pwedeng tanggalin. Hindi pwede yun. Hindi yan tatanggalin kung walang ginawang kabisitan. Anong ginawa mo? Magsalita kang buwisit ka. Anong ginawa mo? Ano? may gumahasa sa akin, Ma. Ha? Hinalay ako. Ilusyonadang palaka. Ha? Sa tingin mo, may gustong gahasain ka? Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga kaming bigyan ng masaganang buhay. Nagrereklamo ka na. Kaya ngayon, gumagawa ka ng dahilan para pahirapan kami. Ano? Hindi. Hindi totoo yan, Tina. Makasarili ka, Marie. Ma, huwag mong sabihing naniniwala kayo sa babaeng yan. Alam ko naman kahit hindi yan magsalita, nagrereklamo na talaga sa atin yan, Ma. Pati ba naman kayo? Hindi kayo naniniwala sa akin. Inutusan nila akong escortan ng lalaking yun. Palabas ng bar at bigla niya nala akong kinabig. Hinila niya sa private room. Pilit akong lumaban, Ma. Nagmakaawa ako, Ma. Utang na loob. Maniwala po kayo sa akin. O tapos, ano? O dahil ginahasa ka, kaya ka umuwi. Hay, umalis ka na sa trabaho mo, ganun ba? Hindi mo man lang ba kami inisip ni Mama, ha, Marie? Diyos ko naman, Marie! Ang laking katangahan na ginawa mo! Ma? Ang laking katangahan nun! Kung totoong ginahasa ka, malayo sa bituka yon, Leche! Hindi ka mamamatay nun! Pero ang gutom, nakakamatay yon! O kita mo, ang boba mo talaga, Marino. O sige, paano na tayo ngayon? Bumalik ka sa hotel bar na yun, Marie. Sinasabi ko sa'yo, bukas na bukas din pupunta ako ron. Magmamakaawa ako para tanggapin ka nilang muli. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Bakit? Walang naniwala kay Marie sa nangyari ng gabing yun. Tuluyan ang gumuho ang mundo ng dalaga. At alam niya na kahit anong gawin ng kanyang ina para makabalik siya sa bar, hindi na mangyayari. Kaya lalong natuliro ang isipan ng babae. Kinagigising na siya, Barko. Amo. Anong nangyari? Bakit nandito kayo sa loob ng silid ko? Paano ako nakarating dito? Bagsak ka sa labis na kalasigan, amo. Binuhat kita hanggang sa sasakyan.
tulog na tulog ka hanggang sa makauwi tayo. Diniretso na kita dito sa silid mo. Nauuhaw ako. Ikuha mo ako ng tubig. O ay madali ka, Barko, kay kumuha ka ng tubig. May naalala ko. Yung babaeng nakasama ko kagabi. Ay, anong babae? Kay sinong babae yun? Ay bakit walang nabanggit sa akin si Barko? Amo, heto na po ang tubig. Oh, ay ano meron sa tubig? Hindi ko gusto ang lasa. Hindi yan ang kailangan ko. Nanunuyo ang aking lalamunan. Nauuhaw ako, Yaya. Ha? Ay, teka, ang seng-seng! Ha? Nako, Barko! Hindi ko napansin. Pero, paanong nawala yun sa daliri niyo, Amo? Tunto ka kasi, tunto ka. Patawad. Hindi ko napansin. Umiinom lang si Amo kagabi. Wala kabing ibang ginawa. Wala ring pinuntahang iba si Amo. Napaka-irresponsable mo, Barko. Kay binalaan na kita, pabaya ka talaga. Barko, naalala ko. Sinong babaeng tinutukoy ni Sir Gerald? Nakasama niya kagabi. Kung nasa bar kayo kagabi, isang pipitsuging babae lamang yun. Siya ang kumuha ng singsing. Yung babaeng katabi ni Amo. Pero, mahimbing din siyang natutulog nang nadatnan ko silang magkatabi. Kay wala ka talagang silbi. Ilang dekada mo nang binabantayan ng amo natin pero pumapalpak ka pa. Alam mong mangyayari kapag napunta sa iba yung singsing na yon, kay mananagot ka dito. Yaya, wag mo nang sisihin si Barko. Ay, Gerald naman. Mas mahalaga pa sa buhay namin ni Barkong singsing na yon. At sa palagay mo, hindi ko alam yan ha, Yaya? Eh kung ganon, kay bakit nagpabaya? Eh bakit mo wilalang bahala ang posibilidad na mawala sa'yo yung singsing? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si O Amo. isa ka pa! Tama na, Yaya. Alam niyong dahil sa misyon, kaya ako nananatiling matatag. Eh kaya hinihintay ko rin ang pagkakataon na makita ang taong itinalaga sa iyo. Yun na lamang ang hinihintay nating lahat. Pero ibang usapan kapag sa iba napunta yung singsing, lalo na kung maling tao. Amo. Barko, bumalik tayo sa lugar na yun. Hanapin natin ang babae. Ako na lang po, Amo. Sabihin mo lang sa akin kung anong kanyang itsura. Hindi ko matandaan. Sa labis kong kalasingan, walang gaanong liwanag ang silid na yun. Kaya hindi ko naaninag ang kanyang muka. Kay lasing na lasing ka pero nakuha mo pang dumampot ng pipitsuging babae. May kakaiba akong naramdaman nung gabing yun, Yaya. Ha? Ay, anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon, hindi ko kayang ipaliwanag ang nangyari sa akin ng gabing yun. Isa lang ang alam ko. Kailangan kong sundin ang bugso ng aking damdamin. Hihiwagaan ako sa mga sinasabi mo. Ngayon ko lamang narinig yan sa'yo. Tayo na, Barko. Tama si Yaya. Hindi natin kilala kung sinong babaeng yun. Gayunpaman, kailangang mabawi natin ang singsing. Sabik ang binata na bumalik sa hotel bar, gayong walang kasiguraduhan na makikita niya ang singsing dahil hindi rin siya tiyaka na nasa babaeng hinali niya ng gabing yun. Isa lang ang batid niya. Sabik niyang muling malapitan ang dalaga. Kahit hindi niya naaninag ang mukha nito, pakiramdam ni Gerald, kilala niya si Marie. Samantala, pinakialaman ni Tina ang gamit na bitbit ni Marie mula sa hotel bar. Agad nitong napansin ang isang malaginto ngunit antigong singsing. Ma, tingnan mo. Ang ganda nito. Akin na to. Ganda. Singsing. Ay, antigong singsing yan. Hawakan ko nga. Akin hahawakan ko. Eh, magkano kaya to kung ibebenta natin, Ma? Baka milyon ang halaga niyan, Ma. Makakabili na tayo ng malaking bahay. Tsaka mabibili ko na lahat ng gusto ko. Tina, Bakit? bakit mo pinakialaman ang gamit na dala ko?
Hindi akin ang mga yan. Ibabalik ko kay Lady Frey. Tiningnan ko lang hindi ko naman pinapakialaman. Ang talas talaga ng dila mo. O hayan jacket. E di ibalik mo. Eh, yung singsing na hawak ni Mama, galing yan dyan sa gamit na bitbit ko. Oo nga. Kasama nga ito dyan sa jacket. Pero bakit ibabalik? Ang hina talaga ng kukote mo, ano? Baka ito ang dahilan. Kaya ka tinanggal sa trabaho. Ninakawan mo ang customer mo. Pwede rin kinuha niya yung mga gamit nung humalay sa kanya, Ma. Kung totoo ngang ni-rape siya. Wala akong magagawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Pero hindi akin ang mga gamit na iyan, kaya ibabalik ko. Oh, talaga? O sige, subukan mo kunin sa akin. Kung makuha mo. Akin na yan, Tina. Oo. Hindi atin ang singsing na yan. Ano ba? Huwag mong hawakan ang braso ko. Bitiwan mo si Tina Marie. Akin na yan. Itiwan mo sabi ako Ninakaw mo lang naman ang singsing na to Kaya akin na to. Buisit na to talaga. Abay, tumayo ka pa dyan. Inuubos mo talaga pasensya ko, ha? Halika rito. Halika. Halika rito. Ang buko po. Ang tanga-tanga mo talaga. Ay, nako. Malas talagang babaeng yan, Ma. Palayasin niyo na nga yan. Wala na rin namang pakinabang sa atin yan Tama ka dyan. Tama ka dyan, Tina. Ma, wag po. Wala po akong mapupuntahan, Ma. Sige po, kunin niyo na ang singsing. Maghahanap po ako uli ng trabaho. Ako na po ang bahala sa inyo ng kapatid ko. Huwag niyo lang po akong ipagtabuyan, Ma. Maawa po kayo sa akin. Kapatid? Ang boba mo, Marie. Ha? Tina, magkapatid tayo. Uy, hindi Sige nga, Ma. Sabihin mo ngang totoo sa babaeng yan. Anong? Ma? Ay, kahit anong pilit kong tanggapin ka at kilalaning ka bilang isang tunay kong anak, abay umiiral pa rin ang katotohanan na hindi kita tunay na anak, Marie. Ma! Hindi po totoo yan. Hindi. Ay, masakit ba, Marie? Sorry pero ako lang ang legit na anak sa bahay na to. Ikaw? Pinaalagaan ka lang kay Mama. In short, ampon ka lang. Ma, hindi po totoo yan. Ma, maawa po kayo sa akin. Dapat noon pa kita pinalaya sa bahay na ito. Pabigat ka lang naman sa buhay namin ng anak ko. Kaya ngayon, lumayas ka na. Lumayas ka na, halika rito. Diyan ka! Napakalupit nyo! Kaya pala, kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap ang pagmamahal sa inyo. Dahil hindi nyo ako totoong pamilya. Ngayon, alam ko na. Alam ko na. Wala sa sariling nilisan ni Marie ang lugar na yun. Mabigat ang mga hakbang at tanging isa lang ang nasa isipan, ang makahanap ng masisilungan at taong tatanggap sa kanya. Samantala, walang inaksayang oras si Gerald. Agad na binalikan ang lugar kung saan nakasiping ang isang misteryosang babae at batid niyang ito ang nakaalam kung nasaan ang singsing. Welcome back, sir. Sabi ko na nga, babalik kayo. Same table ba ang gusto nyo o mas gusto nyo ng private? May hinahanap ang amo ko. Oh, sure. Sabihin mo lang, ipapatawag ko po. Ano bang pangalan ng hinahanap nyo? Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Oh, mahirap yun. Ano ang itsura niya? Lalaki ho ba o babae? Babae. Maliit lang. Maputi. Maamo ang kanyang muka. At mahaba ang kanyang buhok. Ay, karamihan po sa mga girls namin dito, maliit, mahaba ang buhok. Pero isa lang may maamong mukha. Ipatawag mo siya. Oh, Ngayon din. sure. Wala na po siya dito eh. Anong ibig mong sabihin? Baka ho si Maria ang tinutukoy nyo. May nangyari ho kasi kagabi. Nag-iskandalo ho siya. Anong iskandalo? Lumabag po kasi siya.
Pumasok siya sa private room. Nang mahuli siya, ayun, nag-iiyak, sinabing ginasa siya. Tapos maraming customer ng gabing yun. O kaya ayun, pinaalis po siya ni Lady Frey. Ano? Amo, paano ho ito? Saan siya pwedeng puntahan? Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Naku, sir. Lahat ho ng personal na buhay ng aming mga workers dito, confidential po yun. Hindi kami nagbibigay ng anumang impormasyon sa kahit na kanino, lalo na sa mga taong hindi naman namin kilala. Kilala mo ako. Ha? Ibibigay mo sa akin ang address kung saan siya nakatira. Ngayon din. Ibibigay ko sa inyo ang address niya. Ngayon din. Amo! Ibalik mo ako sa kotse. Ngayon din. Opo, amo! Nakuha ni Gerald ang tirahan ng babaeng hinahanap niya. Ginamitan niya ito ng hipnotismo. Ngunit dahil sa hindi nito suot ang singsing, wala siyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang lakas. Nanghina ang lalaki, kaya agad muna silang umuwi ni Barco. Yes? Anong, Lady Frey, Anong ginagawa mo rito? tulungan mo po ako. Kahit po anong gusto nyo, gagawin ko. Ay, naku, Marie. Kahit ako, nanghihinayang ako sa iyo. Ang layo ng mararating mo, pero masamang ehemplo ka sa mga kapwa mo service crew dito sa hotel bar. Empleyado lang din ako, ano? Matatanggal ako sa trabaho kapag pinabalik kita. Lady Frey, marunong po ako sa mga gawaing bahay. Lahat po ay kaya kong gawin. Kahit ano pong papagawa nyo sa akin, pakiusap. Teka, sa itsura mong yan, huwag mong sabihin, pinalayas ka sa inyo. Hindi daw ako totoong anak ng nanay ko. Kaya pala. Ay nako, huwag mo kong iyakan. Malambot ang puso ko sa luha. Pakiusap po. Patuluyan niyo po ako, Lady Frey. Nako, Wala na po akong ibang mapupuntahan. ay. Wala po akong kaibigan. Wala din po akong alam na ibang masisilungan. Oh. Ay, iba talaga ang dating mo, Marie. Hindi ko maipaliwanag. Pero hindi kita matanggihan. O siya, pasok ka. Pasok! Salamat po, Lady Frey. Hindi po kayo magsisisi. Pagsisilbihan ko po kayo. Diyan mo ilapag ang mga plastic na dala mo. Teka. Kung ampun ka lang, sino ang mga gulang mo? At nasan sila? Hindi ko po alam. Wala po akong alam tungkol sa buhay ko. Kung sinong mga magulang ko. Mula nang magkaisip ako, sila lang ang alam ko na pamilya ko. Si Mama Nora ang ina ko. Pero lumaki ako na hindi ko naramdaman ng pagmamahal ni Mama. Ang pang-aapi sa akin ng kapatid ko. Kasi nga, ampun ka. Iyon ang dahilan, Marie. Kawawa ko naman. Pakiusap, Lady Frey. Pagkatiwalaan niyo po ako. Hindi po ako masamang tao. Papatunayan ko po yan sa inyo. Ilang buwan ka nagtrabaho sa hotel bar, Marie. Kilala na rin kita. Pero hindi ko alam kung bakit kita gustong tulungan. Pero yun ang gagawin ko. Tutulungan kita, Marie. Labis ang pagkagahama ni Tina, lalo na nang maisuot nito ang mahiwagang singsing. Maraming bagay ang nagbago sa dalaga sa hindi nito maipaliwanag na dahilan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang sabi mo, gutom ka lang. Ang dami mo nang nakain. Ano bang problema mo, ha? Ano bang masakit sa'yo, Tina? Yung hiningi ko sa inyo kagabi. Nang inumin ko yun, Ma. Gumaan ang pakiramdam ko. Ay, madami akong pinakain at ipinainom sa'yo. Ano ba yung sinasabi mo? Yung dugo, Ma. Yung dugo. Ay, Diyos ko, Tina. Hindi naman luto yun.
Galing yun sa palengke na binili ko sa mismong kinatay na baboy. Gusto ko yun, Ma. Iinom ako noon. Dahil kung hindi mapapawi ang matinding uhaw na nararamdaman ko. Mabigyan mo ako ng dugo, Ma. Ano ka ba? Ano bang meron dyan sa rip? Sandali lang, kukunin ko. Huwag mong lalakasan yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo mapagkamalang kang aswang. Aswang? Ma naman, ang ganda kong to. Pag-iisipan nila akong aswang. Ay, naku naman, Ma. Akin na. Oo na, sandali. Oh, eto. Ay, ano ba nangyayari dito? Hindi ko maintindihan. Bakit nagkakaganito si Tina? Karma ba ito sa ginawa kong pagpapalayas kay Marie? Ma, akin na. Oo na nga, eto pa. Ay, sabi ko naman sa'yo, huwag kang sisigaw. Ang lansa nito, oh. Tingnan mo, ayan, oh. Ay, nako. Dahan-dahan lang. Ay, ang sarap. Lansa, ano ba nangyayari sa anak ko? Ma, ang bilis makagamot nito sa nararamdaman kong matinding pagkauhaw. Ibang lakas na dulot nito sa akin. Hindi normal ang nangyayari sa'yo, Tina. Ay, dapat siguro magpatingin na tayo sa doktor. Tama. Ituloy natin ang plano. Ipagbili na natin yung singsing na suot mo. Ma, ngayon lang ako nakasuot ng ganito kagandang singsing. Ipagyayabang ko pa nga to sa mga kaibigan ko sa mga kapitbahay nating chismosa. Mainggit silang lahat sa akin, ano? Huwag mo nang isipin ng ibang tao. Sa singsing na ito, magbabago ang buhay natin. Saka ka na magmayabang kapag maganda na ang bahay natin at nakabili na tayo ng mamahalin at kumpletong gamit. Pero Ma, gusto ko pang makita ang singsing na to na nakasuot sa daliri ko. Tingnan niyo naman, Ma, oh. Oh, bagay na bagay sa akin. Maganda nga Pakta yung pa. singsing. Pero papaano? Kung yung singsing na yan ang dahilan kung bakit ka nagkakaganito. Tama. Hindi kaya sumpa ang nakapaloob sa singsing na yan. Sumpa? Ma, ang maring yun ang may sumpa sa buhay natin. Kung noon nga sana'y pinalayas mo na lang siya, baka hindi na tayo naghihirap ngayon. Tina, kahit papano, malaki ang naiambag sa atin ng kapatid mo. Ma, hindi ko siya kapatid. Oo na, hindi mo siya kapatid. Alam ko yan. Alam mo yan noon pang bata kayo. Ay, nako. Anak kita. Kaya sinabi ko sa iyo ang totoo. Si Marie mula pa noon, siya na talagang kumikilos dito sa bahay. Inaalagaan niya tayo. Kinakampihan yung ampo na yun, Ma? Tina, bakit mo ako tinulak? Wala akong pakialam sa maring yun. At ayoko nang marinig ang pangalan niya sa bahay na to, Ma. Tina! At ang singsing na to, alam kong swerte sa akin to, Ma. Kaya akin na lang ito. Akin na lang. Ha? May inaasahan ba tayong bisita? Ma, baka kukunin sa akin ang singsing na to. Ma, huwag niyong sabihin nandito ako. Huwag niyong ituturo na nasa akin ang singsing. Huwag kang maingay. Anong kailangan nila? Dito ba nakatira si Marie Cruz? Ha? Bakit niyo siya hinahanap? Walang Marie dito na nakatira. Nagkamali lang kayo ng address na pinuntahan. Hindi kami maaari magkamali. Hindi nagsisinungaling ang nagturo sa amin dito. Ay, naku, wag nga kayong makulit. Sinabi ko na sa inyo. Ha? Walang nakatirang Marie dito. Ginang, may atraso ako sa kanya. Ako ang may-ari ng singsing na nasa kanya. Alam kong nasa kanya ang bagay na pagmamay-ari ko. Pero hindi yun ang talagang sadya ko. Ang babaeng nakasama ko nung gabing yun, sa kanya ako higit na interesado. Ituro niyo sa akin kung saan ko siya makikita. Handa akong pagbayaran ng ginawa ko sa kanya nung gabing yun. Ha? Kuwan kasi. Ako si Marie Cruz. Ha? Anak, Sigurado bang ikaw si Marie Cruz? Suot ko ang singsing na tinutukoy niyo. Ako ang babaeng pinagsamantalahan mo nung gabing yon. Nasa akin ang singsing? Amo,
Nais kong anyayahan ka sa aking bahay. Ibig kong magkakilala tayo ng lubusan. Kung yun ay yung pahintulutan. Nasa labas ang sasakyan. Hihintayin namin kayo doon. Tina, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinabing ikaw si Marie, samantalang... Ma, ito na ang sinasabi ko sa'yo. Darating sa akin ang malaking swerte. Hindi niyo ba nakita ang kotse sa labas? Mayaman ang lalaking yun. At gwapo siya, Ma. Siya ang mga tipo kong lalaki. Malaking gulo itong papasukin mo. Kung mayaman ang taong yan, hindi yan basta-basta nauuto. Ma, nakalimutan niyo na bang sinabi ni Marie sa atin? Madilim ang silid na pinagdalhan sa kanya doon. Pangalan lang ang alam niya dahil yun ang sinabi sa kanya nang nagturo sa kanya dito. Hindi niya kilalang mukha ni Marima. At syempre, dahil nasa akin ang singsing, ako si Marie Cruz ngayon. Hindi ba, Ma? Tina! Sasama ako sa kanya, Ma. Kung gusto niyo di sumama din kayo. Kung hindi naman, di maiwan kayo dito sa bulok na bahay na to. Walang nagawa si Nora kundi sumama sa anak dahil nag-aalala siya sa maaaring kahinatnan ng pinasok nito. Ganun na lamang ang pagkamangha ng dalawa nang makita ang bahay at ari-arian ng binata. Lalong sumidhi ang pagpapanggap ni Tina na siya mismo si Marie Cruz. Ay kumain kayong mabuti, kay huwag kayong mahihiya. Kapag may kailangan, kay naririyan yung mga taga-silbi, kay magbibigayan sa inyong kahilingan ba? Naku naman, ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming pagkain. Abay talo pang piyestahan sa dami ng mga putahe. Sabi ko naman sa'yo, May. At saka tingnan yung kabuuan ng bahay. Ang laki. Ang lawak. Siguro, siya ng pinakamayamang tao sa mundo. Kumain ka lang. Mamaya mo na isipin yan. Oh, ay bakit? Abay, ngayon ka pa mag-iinarte. Lahat ng paborito mo, nasa harapan mo na. Parang gustong bumaliktad ang sikmura ko, Ma. Hindi ako interesado sa pagkain. Interesado ako sa lalaking yun. Ang gwapo niya talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang lalaki. At ang yaman pa niya, Ma. Swerte talagang hatid ng singsing na to sa akin. Ay bakit nasa iyo pa yung singsing? Hindi mo pa ibigay sa kanya. Kasi baka pa uwi na tayo kapag binigay ko sa kanyang singsing, Ma. At hindi ako papayag. Mas interesado siya sa akin, di ba? Kaya sisiguraduhin ko muna na magkakasundo kami bago ko isauli sa kanya tong singsing. Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkaing nasa hapag? Ha? Hindi. Gusto ko. Busog lang kasi ako. Naninibago ka siguro. Ay, kung may gusto kong kainin, kay sabihin mo lang. Agad akong magpapaluto sa kusinira. Nasan nga pala si Gerald? Nasa kanyang silid. Mamaya pa yun lalabas para harapin kayo. Utos lamang niyang pakainin muna kayo at pagkatapos, dadalhin kayo sa master bedroom para makapagpahinga. Oh, dito kami matutulog? Ay, oo. At ang ibig sabihin ng amo namin, kay dito na rin kayo titira. Yun ay kung ibig lamang ninyo. Ay, ano ka ba? Oo naman. Sino naman ang tatanggi? At isa pa, malaki ang atraso sa akin ng amo nyo, ha? Kaya kailangan niya akong panagutan. Dahil kung hindi, ipapupulis ko siya. Kay maniwala ka sa akin. Walang magagawa ang isang normal na may kapangyarihan sa ibig mangyari ng aking amo. Walang sino mang makakapigil sa kanya. Ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ibig ng amo ko na pakawalan ka pa. Matagal kanyang hinanap
Ay ngayon na lang ang tamang pagkakataon upang magkakilala kayong mabuti. Kapag tapos na kayong kumain, kay sasamahan ko kayo sa master's bedroom. Ngiting tagumpay ang lahat para kay Tina. Mas nangingibabaw ang paghahangad nito ng marangyang buhay kaysa sa totoong nangyayaring pagbabago sa kanyang sarili. Kakaiba ang gabing yun, bagay na hindi nakaligtas sa nararamdaman ng inang si Nora. Ha? Anong tunog yun? Ay, Diyos ko. Tina! Saan ka ba galing? Lumabas ka nang hindi nagpapaalam. Bumalik na kayo sa pagtulog nyo. Huwag nyo akong pakialaman. Ano ba nangyayari dyan sa laylayan ng damit mo? Bakit may pulang mansa? Ano ba yan? Ewan ko. Hindi ko alam. Lumabas lang ako. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yan. Teka nga. Diyos ko, dugo ito, Tina! Sabihin mo sa akin, ha? Saan ka galing? Naalala ko, lumabas ako at nagpahangin. Nagpahangin. Matigas na nga ang pangako sa sobrang lamig galing dyan sa aircon sa silid na to. Lumabas ka para magpahangin. Hoy, Tina, ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ko nga alam, ma. Huwag kayong makulit, pwede ba? Tina! Basta naaalala ko, init na init ako kanina. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako. Lumabas ako dahil hindi ako makahinga. At wala na akong maalala. Basta ngayon, okay na ako. Okay na ang pakiramdam ko. Yun lang, ma. Umuwi na tayo. Hindi ako matutulog sa bahay na ito. Iba ang nararamdaman ko sa lugar na to. Huwag nga kayong tanga, ma. Ang ganda ng buhay natin dito, oh. Tingnan mo. Napapaligiran tayo ng mga katulong. Ang ganda ng kwarto natin. Wala pa nga sa kalahati ang sukat ng bahay natin sa silid na to, ma. Ayokong umuwi. Gusto ko dito. Dapat pakasalan ako ni Gerald. Tumigil ka na, Tina. Naghahangad din naman akong yumaman. Pero hindi sa ganitong paraan. Nagpapanggap ka lang. Shh! Tumigil nga kayo, ma. Kung talagang gusto niyong yumaman tayo, kung talagang mahal niyo ako, hindi ibigay niyo sa akin ang pagkakataong to na makapag-asawa ng mayaman. Hindi natin kilala ang mga tao dito. Wala ka bang napapansin? Kakaiba sila kung manamit. Ang kanilang kilos, tahimik pero mabilis. Para silang... Ganon sila kumilos, ma, yung mga mayayaman. Ano ba? Para silang mga Dracula. Ma? At ikaw, hubarin mo na yung singsing na yan. Alisin mo yan sa daliri mo. Ayoko Alisin nga. mo na. Ayoko. Hindi ko na gusto ang ikinikilos mo. Iba na ang lumalabas dyan sa bibig mo. At iba na rin ang gusto mo kainin. Ay, Diyos ko. Ayan na naman ang nakakatakot na tunog. May mga tao sa labas. Lalabas ako. Aalamin ko kung anong nangyayari. Wag na. Huwag ka na makialam. Dito na lang tayo. Baka may masamang nangyari kay Gerald, ma. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa labas ng silid ko. Tina! Tina, bumalik ka dito! Tina! Hindi na mapigilan pa ni Nora ang anak, ngunit bilang isang ina, alam niyang may kababalaghang ginagawa ito at hindi niya kayang kontrolin pa. Muling nangibabaw ang sumpa. Mahina si Amo. Nahihirapan siyang kontrolin ang sumpa. Kailangan ko ng singsing. Kunin mo ang singsing! May masigit na makapangyarihan kaysa sa singsing. Ito na siguro ang tamang panahon upang malaman mo, Gerald. Hindi ko na kaya! Ngayon ka pa ba susuko? Natagpuan mo ng babaeng itinalaga para sa iyo. Barko, papuntahin mo siya dito. Anong nangyayari sa kanya? Ayokong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Kay malalaman at malalaman niya ang totoo. Halika, Marie. Lumapit ka rito.
May sakit ka? Anong sakit mo? At bakit? Natatakot ka sa itsura ko? Huwag kang matakot, Marie. Kay lumapit ka. Bakit ganyan ang itsura niya? May mga buhok siya sa katawan. Ang bigote niya sa mukha. Ang bilis tumubo. Ipinanganak siyang may kasamang sumpa. Hindi ito mawawala. May isang bagay ang pumoprotekta sa kanya. Hawak mo iyon ngayon. Ha? Anong... ang singsing? Ngunit mas malaki ang maibibigay mo sa kanya kaysa sa singsing. Barko, halika. Iwanan natin sila. Kailangan nilang mapag-isa. Amo, iiwan na po namin kayo. Gerald, nakahanda akong tumulong. Anong gagawin ko para gumaling ka? Hindi kita kailangang manduhan kung anong sinasabi ng iyong puso. Ay siya mong gawin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ngayon lang ako nakakita ng... Lumapit ka. Gusto kong damhin ang init ng iyong katawan. Nais kong yakapin kang muli. Gagawin ko. Pero wag mo akong sasaktan, ha? First time ko kasi. Total, pakakasalan mo naman ako, hindi ba? Kasal? Oo, Gerald. Gusto kasi kita. Gusto kong makasama ka. Gusto kong mamuhay ng masaya at normal. Yun din ang gusto ko, Marie. Pero patunayan mo sa akin bago mangyari ang lahat ng yan. Tutulungan kitang gumaling, Gerald. Ano ka man, o sino ka man, tatanggapin kita. Higit pa dito ang gagawin ko. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko. Umalis ka! Lumabas ka sa silid nito! Lumayo ka! Kay, anong nangyari? Halimaw siya! Bigla siyang umungol ng malakas! Hindi siya tao! Isa siyang halimaw! Marco, madali ka! Buhatin mo siya! Ibalik mo siya sa kanyang silid! Nanlumo si Geralda, batid niyang. Natagpuan niya ang babaeng itinalaga sa kanya ng singsing, ngunit nalilang siya. Muling nagnasa ang lalaki na mahanap ang tunay na Marie, samantalang si Nora hindi nagdalawang isip pa na bumalik sa sariling bahay. Aling Nora, bakit ngayon lang kayo bumalik? May isang mayamang babae ang pabalik-balik dito sa inyo. Hinahanap kayo. Mayamang babae. Wala akong kilalang mayaman. Nandyan siya. Yan ang magarang kotse na yan. Nakaparada sa harap ng bahay niyo. Siyang may-ari. Ha? Ay, ano namang kamalasan ang dumating na ito sa buhay ko, oh? Ikaw bang naghahanap sa akin? Sino ka ba? At basta ka nalang pumasok dito sa bahay ko. Ha? Kumusta ka na, Nora? Kay tagal kitang hinanap. Ha? Ikaw? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero alam kong kilala mo pa ako. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng mga barangay tanod. Aalis ako. Pero kukunin ko ang anak ko. Ha? Nagpapatawa ka ba? Ha? Wala kang anak sa akin. Gusto mo bang ipakulong kita? Iniwan ko siya sa'yo. Pero nauna nang nagsabi sa akin na pinalayas mo siya. At sino namang pesting chismosang kapitbahay ang nagsabi niyan sa'yo? Oo, pinalayas ko dahil labis-labis ng paghihirap ko. Pabigat sa akin yung anak mo. At huwag mo akong sisisihin, Myra. Inabandon na mo ang anak mo.
Basta mo na lang iniwan sa akin. Ni pisong doling, hindi mo man lang naalalang bigyan. Sa abroad ka nagpunta. Ayun ang sabi mo. Abroad nga ba? Peh! Wala kang utang na loob. Walang hiya ka? Sinampal mo ako? Baka nakakalimutan mo, Nora. Kinupkup kita nung nabuntis ka ng lalaking yon. 1 taon na makapanganak ka, nabuntis ako. Pero iniwan ako ng ama ng anak ko. Dahil na rin sa inyo mag-ina, maayos ang usapan natin noon. Iiwan ko sa iyo ang anak ko, babalikan ko kayo para maiahon tayong lahat sa hirap. Nagpadala ako sa inyo ng pera. Humingi ka sa akin ng malaki. Hindi lang kita napagbigyan, umalis kayo. Lumipat kayo ng lugar pero dinala mo pati ang anak ko. Matagal na yon, Myra. Kung may kasalanan man ako, abay ganun ka rin. Huwag mong isumbat sa akin ang mga nagawa mo. Ilang taon na ba yung anak mo? Malaki na siya ngayon. Kaya niya ng buhayin ng kanyang sarili. Babae siya, Nora. Babae ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ituro mo sa akin kung ayaw mong ipakulong kita. Ha? Malungkot pa rin ang puso ni Marie. Hindi na siya umaasa na may magbabago pa sa buhay niya. Sapat na sa kanya ang mabuhay ng simple at tahimik. Habang buhay niyang pasasalamatan si Lady Frey na kumupkup sa kanya, ibinaon na lamang niya sa limot ang masalimuot na nangyari sa kanyang buhay, lalo na ang mabuhay na walang sariling pamilya. Marie? Ikaw na ba yan? Opo, Lady Frey. Pasensya na. Ang dami kasing tao sa palengke. Natagalan ako. Naghanap pa kasi ako ng mga preskong gulayin. Ilagay mo na dyan. Iwan mo lahat ng pinamalengke mo. Halika, Marie. May bisita tayo. Ha? Teka, madumi ang kamay ko. Amoy pawis pa ako eh. Sus! Huwag mong pansinin ang amoy mo, Marie. Katas yan ang sobrang sipag mo sa trabaho. Pero naalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo noong una? Nung dumating ka rito sa akin? Ano ho yun? Pasensya na. Nakalimutan ko na. Natutulungan kita, Marie. Galing sila sa hotel bar kanina. Hinahanap ka. Mabuti na lang talaga. At dito ka pumunta sa akin. Hindi na sila mahihirapang hanapin ka. Sino pong naghahanap sa akin? Sila Mama at Tina ba? Lady Frey, hindi ako sasama sa kanila. Ayoko na silang makita pa. Ang Mama Nora mo? Oo, isa siya sa naghahanap sa iyo. Pero may kasama siya, Marie. At siyang dapat mong makita at makaharap. Marie? Marie? Bakit niyo po ako hinahanap? Hindi na po ako uuwi sa inyo. Sobra na po ang kalupitan niyo sa akin. Mas gugustuhin ko pang mabuhay sa gitna ng kalye. Hinding-hindi na ako babalik sa inyo. Huwag kang matakot sa akin, Marie. Kalimutan mo na ang nangyari noon. Hindi na mauulit yun. Bakit ka po nandito? Lady Frey, huwag niyo akong ibigay sa kanya. Napakalupit nila. Pinagmalupitan mo ng gusto kong anak ko, Nora. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa anak ko. Anong... Ha? Sino ho kayo? Marie, anak, ako ang tunay mong ina. Ano? Buhay kayo? Oo, Marie. Buhay na buhay ang nanay mo. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa iyo ang tunay mong pagkatao. Hindi ko naman yung sinasadya. Ano? May oras kayong saktan at alipustahin ako? Araw-araw niyo akong pinahihirapan, pero ni kahit isang beses, hindi niyo nabanggit na buhay ang ina ko. Marie, mahabang istorya, anak. Pero nandito na ako. Lahat ng oras at panahon ko, ilalaan ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sabi ka kung dumating ng araw na ito. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo, Marie. Hindi ko alam pero babawi ako. Hindi na kita iiwan pa. Ano pong pangalan ninyo? Myra. Myra Santos.
At ikaw ang kaisa-isa kong anak. Ang kaisa-isang tagapagmana. Ikaw, si Marie Santos. Anak kita. Mama, Oo, ako ang mama mo, anak. Anak ko, anak. ma... Sa isang iglapa, nagbago ang takbo ng buhay ni Marie. Hindi makapaniwalang may magandang buhay palang inilaan ang Diyos para sa kanya. Walang inaksayang pagkakataon si Myra. Ibinuhos ang lahat ng oras at tiyaman para sa anak na matagal niya nang hinahanap. Kung gaano kasaya ng puso ng ina, siya namang panghihinayang sa puso ni Nora. Labis ang pag-aalala sa nangyari sa kanyang anak na si Tina. Linisan niyo ang buong paligid. Alisin ang mikrobyo na dalang masamang hangin. Yaya, hindi ako naniniwalang si Amo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ganun din ako, Barko. Kung ganun, ay sino? Gabi-gabi, may namamatay na hayop. May lumala pa sa mga ito. Isa lang ang may gawa nito. Wala tayong ebidensya, Barko. Alam kong hindi magugustuhan ni Gerald kung kukumprontahin natin siya patungkol dito. Ayokong galitin ang amo natin. Kailan tayo kikilos? Paano kung hindi lang ang mga hayop ang lalapain ng aswang na yon? Paano kung isa na sa atin dito? Aswang nga kaya ang may gawa nito. O tao, hindi kaya Barko? Anong ibig mong sabihin, Yaya? Isang tao na may dala ng sumpa. Gusto kong makausap si Gerald. Ilang araw na ako dito. Kailan kami mag-uusap? Bawal gambalain ang aming amo. Hintayin mo na lang siya mismong lalapit sa iyo at kakausapin ka. Sayang ang oras ko dito. Sabihin niyo sa kanya na harapin ako! Gusto kitang sundin sa utos mo. Ngunit kailangan ko ring sundin ang utos ng amo ko. Hindi pa itong tamang oras sa muli ninyong pag-uusap. Tawagin niyo ang amo niyo. Dahil kung hindi, sisigaw ako dito! Hindi ko na gusto ang ikinikilos mo. Wala akong pakialam. Chimay ka lang dito. At lagot ka kapag hindi mo sinunod ang utos ko. Isusumbo kita kay Gerald. Hoy, tatawagin mo ba siya? O maghuhurumentada ako dito? Anong kaguluhan to? Gerald? Kasi tong mga katulong mo ayaw akong sundin. Isa lang ang sinusunod nila rito. Okay. Sige. Pero, Gerald, ano ba talaga ang plano mo? Lagi kang nakakulong sa silid mo. Kailan ba natin idadaos ang kasal? O kung hindi pa, di lumabas tayo. Kailangan kong bumili ng mga bagong damit. ay, sige na Gerald. Kung naiinip ka, maaari ka nang umuwi sa inyo. Hindi kita pipigilan. Pinapauwi mo na ako? Tatakasan mong panghahalay na ginawa mo sa akin? Hindi mo ako pananagutan? Hindi ikaw ang babaeng yon. Ako yun. Ako si Marie Cruz. Ako ang babaeng ginahasa mo ng gabing yon. Wala akong nararamdaman. Hindi ikaw ang babaeng inosente na nakasiping ko ng gabing yon. Ha? Barko, iuwi mo na siya sa kanila. Opo, Abo. Teka, sandali. Hindi. Hindi ako aalis dito. Ayokong umuwi sa amin. Kapag pinaalis mo ko dito, hindi mo mababawi sa akin ang singsing na to. Sisirain ko to. Ha? Narinig mo? Kaya subukan mong paalisin ako dito. Gagawin kong sirain to. Kaya umalis ka na kung ayaw mo mapahamak ka. Huwag ka ngang mangialam. Alisin niyo siya dito. Narinig mo ang amo ko. Halika na. Ano ba? Bitawan mo ako. Malakas ka. Hindi ako aalis dito. Kung ayaw mo sa akin, pues, tubusin mo ang singsing na to. Bigyan mo ako ng malaking salapi. Kapalit nitong singsing. Panganib ang hatid sa'yo ng singsing. Sumpa ang hatid nito, lalo na kung
Ikaw ay may maruming puso. Ano naman ang akala mo sa akin, ha? Boba? Maniwala ka sa akin. Hindi para sa iyong singsing na yan. Hindi. Eh bakit ako nandito? Hindi ba't swerte ang singsing na to? Kapag hindi mo ibinalik ng kusa ang singsing, masahol ka pa sa isang isinumpang aswang. Hahanapin mo ang dugo. Sariwang laman. Yun ang hahanapin mo. Dahil yun ang magbibigay ng lakas sa'yo. Hindi. Kaya pala, ganun na nangyari sa akin nung gabing yun. Dugo. Sariwang dugo. Nauuhaw ako. Kailangan ko ng sariwang dugo. Hindi. Kay bago pa tuluyang masira ang buhay mo, hanggat hindi pa tuluyang kontrolado ng singsing, alisin mo na yan sa daliri mo. Ibalik mo na yung singsing. Madaling bitawan ang singsing, ngunit ang sumpa nito ay mahirap iwasan. Ang sumpa ay maaaring maipasa kapag napasa kamay ang singsing sa maruming puso. Dahil tinalo si Tina ng paninibugo, inggit at umiiral sa kanya ang kagustuhang yumaman. Ayaw nitong bitiwan ang singsing dahil may kapangyarihang itim at sumpa. Ito ang humigop sa kanya upang mabuhay sa dilim. Myra, anong ginagawa mo dito, Nora? Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa anak ko, magpasalamat ka dahil may natitira pang kabutihan sa puso ko. Para wag kang papanagutin sa pagmamalupit mo sa anak ko. Pinaparusahan na ako ng langit sa ginawa ko kay Marie. Nagkasala ako sa iyo, Myra. Oo, alam kong mabuti ang puso mo. Sana maintindihan mo. Ina din naman ako at masakit na makitang nagbago ang buhay ng anak ko dahil sa kagustuhan niyang yumaman. Anong nangyari kay Tina? Marie, tulungan mo kami ang kapatid mo. Tulungan mo siya. Huwag mong hilahin ang anak ko sa impyernong buhay ninyo mag-ina. Yung lalaking nanghalay sa'yo, Marie, hinahanap ka niya. Pumunta siya sa bahay. Nais niyang panagutan ang ginawa niya sa'yo. Pero si Tina, nagpanggap siyang ikaw. Ano? Napakawalang hiya ng anak mo, Norma. Hihingi ka ng tulong? Ni hindi mo nagawang bigyan ng katarungan ang nangyari sa anak ko? Ang kapal na mukha mo! Mama, tama na po. Ano man po ang nangyari noon, ayoko na pong balikan yun. Kalimutan na po natin ang nangyari. Anak, Ano po bang tulong ang gusto nyo? malaki na ang ipinagbago ni Tina. Mula nung nasa kanya na yung singsing. Ang singsing? Pag-aari ng lalaking humalay sa akin ng gabing yun. Kakaiba yung singsing na yun, Marie. Iba ang dulot sa anak ko. Gusto kong bumalik sa normal ang anak ko. Tulungan mo ko. Nasaan po ngayon si Tina? Nasa bahay ni Gerald. Ayaw niyang umuwi. Ibang-iba na ang anak ko. Ibang-iba na siya. Kumapit ang sumpa sa buong pagkatao ni Tina. Malakas ang itim ng enerhiyang nananalaytay sa singsing. Enerhiyang kasamaan dahil sa makasariling motibo nito, pati ang kanyang isipan ay nilamo na rin ng kadiliman. Ay, hindi. Anong ginawa mo? Kinagkatotoo na nga ang sinabi ko. Kanap na nga siyang isang aswang. Ay, Barko! Barko! Huwag kayong lumapit sa kanya. Nasa ilalim siya ng sumpa. Huwag siyang hayaang makatakas. Hindi siya dapat makalabas sa apat na sulok ng bahay na ito.
Ang sarap ng pakiramdam ko. Lalo akong lumakas. Panandalian lamang yan. Kapag bumalik ka na sa normal mo bilang tao, hahanapin mong muli ang laman at dugo ng tao. Oo. At sa susunod na mangyari yon, ikaw ang kakainin ko! Ibigay mo sa akin ang singsing! Huwag mo akong uutusan, Gerald! Nakalimutan mo na ba? Magkapantay na tayo ngayon. Bagay na tayong dalawa. Ang singsing! Amo, nasa ilalim pa siya ng sumpa. Malakas ang kanyang puwersa at nasa kanya din ang singsing. Wala kang karapatang angkinin ang singsing. Hindi ikaw ang itinalagang babae para sa akin. Ito ba ang gusto mong kunin? Heto! Kunin mo! Ibigay mo ng kusa sa akin ang singsing. Amo, hindi ka karapat-dapat na suotin ang singsing. Wala kang karapatang ariin ito dahil marumi ang puso mo. Kung hindi rin lang mapapasakin ang singsing, kung hindi mo ako kayang tanggapin, walang makikinabang sa singsing at walang makikinabang sa'yo! Isa ka lamang normal na tao. Walang sino mang maaaring sumakop sa akin. Anak ko! Tina! Tina! Isa kang mapagpanggap. Niloko mo, hindi lamang ako. Maging ang aking angkan at ang sagradong singsing na ito. Dapat kang parusahan ng kamatayan! Huwag! Ay, huwag maawa ka! Biktima lamang ang anak ko! Kaya niya magbago! Patawarin niyo na kami! Sige na, patawarin niyo na ang anak ko! Lumayo ka! Kung ayaw mong madamay! Wag! Wag! Nakikiusap ako! Ha? Ano mang kasalanang nagawa ni Tina? Kagustuhan niya yon at pinili niyang gawin. Ngunit, maging ano man yun, karapatan niyang mabigyan pa ng isa pang pagkakataon. Eh, huwag na kayong magtatagal dito. Hindi ninyo alam kung anong pinasok ninyo. Umalis na kayo bago pa tuluyang kayong mapahamak. Sino ka? Gerald, unti-unti ka nang bumabalik sa normal. Ay, anong ibig sabihin nito? Ako si Marie. Ako ang totoong Marie. Ikaw ang babaeng nakasama ko ng gabing yun. Nararamdaman ko. Oo. At ano man ang nangyari ng gabing yun, ayoko nang alalahanin pa. Dahil dulot noon ay galit at lungkot sa aking puso. May mga bagay at pangyayari na hindi na maibabalik pa. Ngunit kapag natuto ka magpatawad, hihilumin ito ang lahat. Gerald, ay siya na nga yung babaeng yun. Nahanap mo na siya. Kay tagal kong hinintay ang araw na ito. Patawad. Patawad sa aking mga nagawa. Bitbit ko ang sumpa. Nakahanda akong harapin ang parusa. Ang parusang igagawad sa akin. Wala akong makapanggalit sa aking puso. Higit kong nakilala ang aking pagkatao nang makasama ko ng totoo kong ina. At kilala ko na rin ang sarili ko ngayon. Masama ang kalagayan ng anak ko. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ang anak ko. Maaari na siyang umalis. Hangad ko ang kanyang kagalingan. Marie, hindi ito ang huli nating pagkikita. Sandali, nagugulahan ako sa nangyayari. Pero bukas ang isip ko na alamin ang likod ng kababalaghang ito. Hindi na lumitaw pa si Marie. Higit siyang kailangan ni Nora at Tina.
At ganun din ang interes niya na tulungan na higit pang makilala si Gerald. Sa puso ng dalaga, iba ang hatid nito sa kanya, isang damdaming nagbibigay saya sa kanya. Marie, Tina, nagkamali ka na. Nandito ka sa pribadong hospital. Nangako ang doktor na magagamot ka nila, ngunit kailangan mo ring tulungan ang iyong sarili. nagawa mo akong tulungan sa likod ng kalupitang nagawa ko sa'yo. Tinanggap mo ang iyong pagkakamali. Sapat na yon para magbago na ang buhay natin. Ikaw ang maswerte dahil nakilala mo ang iyong pamilya. Samantalang ako, magsisimula pa lang, Marie. Pakiusap. Huwag mo kaming iwan ni Mama. Maging buo pa sana ang pamilya natin. Tina, may sarili tayong pamilya. Oo, nagawa ko magpatawad. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay babalikan ko ang buhay ko noon. Nandito ako para tumulong para sa magandang simula ninyo ni Aling Nora. Marie, Magpakatatag ka. Napakabuti ng Diyos, Tina. Mahalaga ang pananampalataya natin sa Diyos. Iyon lang ang tanging magpapalaya sa mga kasalanang nagawa natin noon. at maswerte ka rin. Mabuting tao si Gerald. Maliban sa sumpang nakakabit sa kanya. Ha? Sumpa? At ikaw ang gamot sa sumpang yun. Huwag mo siyang bitawan. Kailangan ka niya. Ilang araw pa ang nagdaan. Nakalipas ang ilang beses na pagbibilog ng buwan, kontrolado na ni Gerald ang sumpa. Sa tuwing sinusumpong siya, agad itong humuhupa dahil kay Marie. Aalis ka? Totoo pa lang sinabi ni Yaya at ni Barko sa akin. Lilisanin niyo na ang lugar na to. Magkaiba ang dimensyon ng buhay natin, Marie. Mahalaga ka sa akin. Ayokong umikot ang buhay mo at ikulong kita dahil sa pansarili kong pangangailangan. Sinong may sabing nakakulong ako sa'yo? Malaya ko pa rin nagagawa ang mga gusto ko. At higit sa lahat, kasama kita. At yon ang pinipili ko dahil yon ang gusto ko. Habang buhay kitang kakailanganin. Hanggat nandyan ka, paano kung dumating ang panahon na mas pipiliin mong mabuhay ng normal? Walang binabantayan. Masaya akong gawin yon, Gerald. Wala akong planong bumitaw. Hindi ako dadalhin ng Diyos kung alam niyang hindi ako magiging panatag. Nakahanda akong maging gabay mo. Nakahanda akong sundin ang misyon sa akin ng Diyos. Mahal kita, Marie. Huwag mong isipin na magkaiba tayo ng mundo. Magkaiba tayo ng angkan. Ngunit iisa pa rin ang lumikha sa atin. At walang ibang may makapangyarihan, kundi ang Diyos lang. Habang buhay na tayo magsasama, Gerald, sa liwanag. Ang tao, gaano man kasama, ay nagiging mabuti. Gaano man kadilim ang buhay na tinatahaka, ay dinadala sa liwanag. Inilatag ni Marie ang kabutihan upang ang dalawang tao ay mahikayat nito sa liwanag ng kabutihan.